Di ba marami tayong obsession sa negosyo natin? Na-obsess tayo sa sobrang ganda ng office mo. Gusto mo talaga magandang-maganda. Yung pagpasok pa lang sa office, yung mismong table mo, sobrang ganda. Di ba? So, marami tayong obsession. Na-obsess tayo minsan sa ating product. Sa ano pa lang, sa packaging pa lang, obsess na tayo. Pero itama din natin ang obsession natin. Okay, so Gilivers, pag-usapan naman natin sa lahat ng mga may negosyo, baka it's high time for you to change your role as a business owner. Okay? Let's go. Let's go. Okay, so mag-review muna tayo. Ano ba yung karamihan na pina-perform natin sa negosyo natin? Okay? So balikan natin yung aking previous vlog. Nalimutan ko na po yung title pero balikan nyo na. Okay, so review muna po tayo, no? So ano ba yung karamihan na ginagawa natin sa negosyo natin? Okay? More often than not po, we are performing 3 roles. Yan. Meron tayong 3 role na ginagawa. As technician, yan. As technician. Ibig sabihin po, ito yung mga skills na ginagawa natin. Kung meron kang resto, ikaw si chef. Okay? Ikaw si luto ng luto. Ikaw ang may-hari ng negosyo, ikaw ang luto ng luto. Okay? Kung may coffee shop ka naman, ikaw ang barista. Okay? So, you are doing the technical skill. So, kung meron ka namang software company, ikaw yung nagko-code. Alright? So, in that way, you are a technician. And second role na madalas din natin ginagawa as manager. So, ito yung you are organizing your business. Nag-aayos ng mga process. For example, tinitingnan mo steps 1 to 10, hiring of clients, procedure, your office store, kung maganda, maayos pa, you are managing the people. So, as a manager ka. Okay? And third, ito po. Tingnan natin kung nagagawa natin itong third. As an entrepreneur. Okay. So, marami po sa atin, minsan, nalilimutan natin na ito ang pinakamahalagang role natin sa negosyo natin. You are an entrepreneur. Okay? Doc, ano ang ibig sabihin pag nag-focus tayo dito? Wala pong problem dito. Pero ito kasi, pwede siyang i-hire. Okay? Kung nagpo-focus ka masyado sa technician, pwede mo yang i-hire. Madaling mag-hire ng chef. Madaling mag-hire ng barista. Mag-hire ka ng taga-code. So, mag-hire ka ng someone to do this. And even as manager, mag-hire ka ng manager mo, office manager mo, HR, mag-hire ka ng operations manager mo. Madali na po yan, okay? Pero yung becoming an entrepreneur or as an entrepreneur, ito yung mahirap ibayad. Okay? Kasi meron kang isang direction dito. So, pag-usapan natin. Ito po yung mag-focus tayo dito. As an entrepreneur. So, for me, gawin natin to. Ito yung tinatawag ko na the rule of 24%. Okay? So, the 24% of your task should be as an entrepreneur. Okay? Huwag mo totally bitawan as a technician, as a manager. Tingnan mo pa rin. But you hire people. Okay? So, dito tayo mag-focus. So, ano bang ibig sabihin? Anong gagawin natin as an entrepreneur? Okay? So, first, you make sure na kumikita tayo. Okay? Make sure na nakakapagpapasok tayo ng pera. Make sure na meron tayong sales, meron tayong nasosobrang pera. Okay? Kumikita tayo. So, you make sure na yung business mo, it's being run as a business. So, tingnan natin, paano ba nangyayari yon? Ibig sabihin, in its simplest form, kailangan kumikita tayo. Kailangan ang negosyo mo kumikita. Kahit anong klaseng negosyo yan. Alam mo, may kausap ako, itong nakauli kasi, nag-seminar tayo sa mga school. Sabi ko, yung school dapat kumikita siya. It should be run as a business. Okay? Litin natin, no? Kahit school yan, it should be run as a business. Alright? So, paano? Saan tayo dapat mag-focus? In 2 things. Okay? Okay, so dalawang bagay ang dapat fino-focus natin sa ating pong business. Alright? So, mag-shift ka na from technician, from manager, to entrepreneur. So, unang-una po, para make sure tayo, your business will be run as a business. Okay? Mag-focus tayo sa clients. Dito tayo magpunta. Be obsessed sa mga clients natin. Di ba marami tayong obsession sa negosyo natin? Na-obsess tayo sa sobrang ganda ng office mo. Gusto mo talaga magandang-maganda. Yung pagpasok pa lang sa office, yung mismong table mo, sobrang ganda. Di ba? So, marami tayong obsession. Na-obsess tayo minsan sa ating product. Sa ano pa lang, sa packaging pa lang, obsess na tayo. Pero itama din natin ang obsession natin. Alam mo kung saan ka dapat ma-obsess sa clients mo. Ayan ang bilin sa atin ni Jeff Bezos.
Saan na-obsess ang Amazon? Sa clients, client services, anong needs ng clients? Alright? So, paano, Doc? Ganito po. Alam nyo, nitong huli, no? Ako talaga na-obsess sa mga clients namin. Sa IMG, sobrang na-obsess ako. Ito ang ginagawa natin, no? Pakita ko ulit, no? So, ito po ang aking mga clients. Ayan po lahat ng inquiries natin. Ako po may hawak. Kinuha ko po talaga listahan ng mga inquiries natin. Na-obsess talaga ako sa paipag-usap sa kanila. So, alam nyo, doon ko na-realize, unang-una, kung ano talaga yung lalim ng needs ng client natin. You dig deeper sa needs nila. So, for example, sa amin, mga OFW, alam nyo, hindi lang basta Kaiser ang kailangan nila eh. Hindi lang basta mutual fund ang kailangan nila. We offer Kaiser. We offer mutual fund. So kasi pag nag-member ka po sa IMG, automatic mutual fund investor ka na. Pero beyond that, more than that, nung naipag-usap po ako sa aming mga clients, mostly mga OFW, and dito rin mga business owners, yung future nila, unknown, uncertain. Madami silang fear. Alam niyo yung fear ng mag-asawa, kausap ko kahapon, na kapag patapos na sila ng mga anak nila, paano naman sila ngayon? Yun yung fear nila, yun yung kinatatakutan nila. Baka hindi na sila pansinin ng mga anak nila. Paano sila? Hindi sila nakapag-prepare for future. So it's more than the Kaiser, it's more than the mutual fund. So try to dig deeper sa yung mga clients. Ano pa yung needs nila? Ano ba talagang kailangan nila? Ba't nila binibiling produkto mo? Sabon, ba't sila bumibili ng sabon mo? Hindi naman yung basta sabon lang eh. To increase their confidence level para maging masarap yung pakiramdam nila, yung ma-improve yung kanila, ma-enhance ang kanilang skin. So, they need confidence from your product. So, pag ikaw na-realize mo yon, ayo nga no, so kaya kailangan dagdagan pa namin ito. Okay, so you have to dig deeper sa needs ng yung clients. And second, alam mo, pagka nag-focus ka sa kliyente mo, paipag-usap mo, doon mo marirealize na ang dami pa lang dapat improve sa marketing and sales process ng yung negosyo. Hanggat hindi ka na ipag-usap sa clients mo, hindi mo ma-improve ang marketing and sales process nyo, kailangan ma-experience mo ipag-usap sa mga kliyente mo para alam mo ano yung dapat namin improve. Alam nyo, pagkayari namin maghapon, no, kasi nagpag-usap nga kami sa clients, may kasama akong leader namin. I let them explain yung ibang mga bagay, I let them share screen and all. So sabi ko, kailangan ganito approach, kailangan ganitong approach. So unti-unti, we are improving our sales process. So sa atin din, sa kakukuha ng input pag di ka nakipag-usap sa client. Parang sasabihin sa yung sales team, sa yung mga sales agents na ganito dapat natin gawin. You did not experience. So, kailangan ma-experience po natin yon. Okay? Kaya sa atin pong lahat, G-Leavers, follow the rule of 24%. Ano ang rule of 24%? Be an entrepreneur in your own business. Improve your marketing and of course, be obsessed sa yung clients. Okay? Alright, so G-Leavers, sa lahat ng mga gusto magpo-code sa atin, I do online and face-to-face business coaching yan. PM lang sa personal life ni Doc. Let's go, let's go. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal life ko po.